Sa Pilipinas ay may isang malaking pag-usbong na infrastruktura na pinondohan ng bilyong-bilyong dolyar tulad ng mga bagong kalsada, tulay, paliparan at iba pang proyekto. Ang ilan sa mga malalaking proyekto ay magdudulot ng malaking pagbabago sa pag-unlad ng bansa. Ito'y naglalayong mapabuti ang kalakalan, transportasyon at konektibidad sa buong Pilipinas na naglalayong magdulot ng mga magandang kinabukasan para sa mga mamamayan. Kaya't ating alamin ang mga pinakamalalaking proyekto sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 11. New Manila International Airport. Ang bagong pandaigdigang paliparan sa Manila ang pinakamalaking proyektong infrastruktura sa Pilipinas. Ang Bulacan ang napiling lugar para sa bagong international na paliparan. Inaasahang makakapag-accommodate ito ng 100 milyong pasahero kada taon. Magkakaroon ito ng 4 na runway at itatayo sa 2,500 hektaryang lokasyon. Tinatayang magiging dahilan nito ng hanggang 1.2 milyong trabaho sa construction at 100,000 empleyado kapag ito'y operational na. Ang DOTR ang responsable sa pagpapatayo ng paliparan habang ang BCDA ang mga ngasiwa sa construction. Inaasahang aabutin ng 740 bilyong piso ang kabuang gastos para sa proyektong ito. 10. Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway ay isang mass transport line na proyektong pangmabilisang transit sa ilalim ng lupa na kasalukuyang ginagawa sa Metro Manila. Ang 36 kilometro na linya ay tatakbo mula sa Hilaga patungong timog mula sa Valenzuela hanggang Pasay. Mayroong 15 na istasyon mula East Valenzuela hanggang Bikutan. Ito ay magiging pangalawang direktang koneksyon ng bansa sa paliparan matapos ang North-South Commuter Railway na may sangay papuntang Ninoy Aquino International Airport. Ang DOTR ang responsable sa pagpapaunlad ng release. Ang LRMC ang mamamahala at mag-aalaga rito kapag ito'y natapos na at mahalaga ang papel ng proyektong ito sa pagpapabuti ng transportasyon at pag-angat ng konektibidad sa Maynila. 9. Malolos-Clark Railway Project. Ang proyektong ito ay mag-uugnay sa Malolos-Clark Airport patungo sa Clark Green City. Inaasahang magtataguyod ito ng pagunlad sa rehiyon. Ang ruta nito ay 39 kilometro ang haba na may 9 na stations. Magdadala ito ng hanggang sa 1 milyon tao kada araw. Ang DOTR ang namamahala sa pagtatayo nito habang ang PNR naman ang magsasanay at mag-aalaga kapag ito'y natapos na. Inaasahang magbunga ito ng paglago sa ekonomiya ng rehiyon sa pamamagitan ng pagpapadali ng akses sa mga importanteng lugar sa mga ruta nito. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pangangalaga ng mga kawani nito ay asahan ng magandang serbisyo para sa mga pasahero upang mapanatili ang seguridad at kahusayan ng rail system. 8. PNR South Long Haul Project. Ang PNR South Long Haul Project ng Philippine National Railway ay layong ayusin at palawakin ang daang bakal sa bansa. Kasama dito ang pagtatayo ng bagong mga riles pati na rin ang pagpapabuti ng mga umiiral na riles. Ang PNR South Long Haul Project o kilala rin bilang PNR Bicol ay isang inobrang intercity rail line sa Timog Luzon na bahagi ng Luzon Railway System. Layunin nito na gawing muli ang makasaysayang PNR South Main Line mula sa istasyon ng Banlik sa Calamba, Laguna hanggang sa Daraga, Albay. Kasama sa proyektong ito ang mga koneksyon para sa pasahero patungo sa mga lugar tulad ng Batangas International Port, Legazpi, Albay o Matnog, Sorsogon. 7. Bohol-Leyte Interlink Bridge. Ang Bohol-Leyte Interlink Bridge ay mag-uugnay sa mga isla ng Bohol at Leyte. Ito'y inaasahang magpapalakas sa turismo at kalakalan sa pagitan ng dalawang isla. Ang tulay ay magiging 2.1 kilometro ang haba at mayroong 50 metro na clearance. Kapag natapos ay inaasahang magta-transport ng hanggang sa 2,000 sasakyan bawat oras. Ang DPWH ang may hawak ng proyektong ito na responsable sa construction ng tulay. Sa pagkakaroon ng tulay na ito ay asahan ng pagunlad ng ekonomiya at konektado ang dalawang isla na magdadala ng mas maraming oportunidad para sa mga residente at negosyo sa lugar. 6. Cavite-Laguna Expressway or CALAX. Ang Cavite-Laguna Expressway or CALAX ay isang bagong kalsada na nag-uugnay sa Cavite at Laguna. Layo nitong maibsan ang matinding trapiko sa paligid.
Ang daan ay may habang 44.6 kilometro na may 10 interchange. May kakayahan itong magdala ng hanggang 100,000 sasakyan kada araw. Ang proyektong ito ay pinangangasiwaan ng Cavitex Infrastructure Corporation o CIC at silang responsable sa construction ng expressway. Ang CIC ay nakatutok sa pagpapaunlad ng kalsada para mapadali ang daloy ng trapiko at mapabuti ang transportasyon ng nasabing lugar. 5. South Luzon Expressway. Ang pagpapalawak ng South Luzon Expressway ay isang proyektong layunin na palawakin at ikonekta ang South Luzon Expressway o SLEC patungo sa Calax. Ang 13.4 kilometrong plano ng pagpapalawak na ito ay maglalaman ng 2 interchange upang mapadali ang mas magandang paglalakbay sa pagitan ng mga kalsadang ito. Inaasahang mag-a-accommodate ang proyektong ito ng hanggang 50,000 sasakyan kada araw at layon nitong mapabuti ang kahusayan ng transportasyon sa rehiyon. Ang pagtutok sa proyektong ito ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways or DPWH para sa construction ng pagpapalawak nito. Four, Subic Bay-Clark-Tarlac Expressway. Ang Subic Bay-Clark-Tarlac Expressway or SCTEX ay nag-uugnay sa Subic Bay Freeport Zone patungong Clark Freeport Zone. Ito ay nakakatulong sa pag-unlad ng rehiyon sa aspeto ng ekonomiya. May habang 93.7 kilometro ang kalsada at mayroon itong 13 interchange. Kayang magdala ng hanggang 100,000 sasakyan kada araw. Ang DPWH ay may hawak ng proyektong ito. Sila rin ang responsable sa pag-maintain ng expressway. 3. Davao City Bypass Road. Ang Davao City Bypass Road ay magiging isang bagong kalsada sa lungsod ng Davao. Inaasahang mababawasan nito ang trapiko sa lungsod. Ang kalsadang ito ay aabot ng 18.3 kilometro ang haba na may 4 na interchange. Kayang maghatid ng hanggang sa 50,000 sasakyan kada araw at ang DPWH ang may responsibilidad sa proyektong ito. Ang construction ng kalsada ay nasa ilalim din ng pangangasiwa nito. 2. Pangil Bay Bridge. Ang Pangil Bay Bridge ay isang bagong tulay na itatayo sa buong Pangil Bay at inaasahang magpapalakas ito ng ekonomiya sa rehiyon. Ang tulay ay may habang 5.4 kilometro at may clearance na 50 metro. Inaasahan na mag-a-accommodate ito ng hanggang 2,000 sasakyan kada oras. Ang proyekto ay pinangangasiwaan ng DPWH at sila ang responsable sa construction ng tulay. 1. Mactan Cebu International Airport. Ang Mactan Cebu International Airport ay isang pangunahing pandaigdigang paliparan sa Cebu. Kasalukuyang sumasailalim ito sa malaking proyektong pagpapalawak ng bagong terminal para sa mga pasahero, runway at terminal para sa kargamento. Inaasahang aabot sa 17 bilyong piso ang magiging gastusin ng proyektong ito na magdadagdag ng kakayahan ng paliparan na magserbisyo sa 20 milyong pasahero kada taon. Inaasahan ding magpapalakas sa turismo sa Cebu at sa rehiyon ng Visayas. Ang mga proyektong ito ay makakatulong sa bansa at tiyak na magkakaroon ng malaking aspeto sa ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino.